Paghinga ko ng malalim, amoy prito. Nagprito ko eh. Kaya lang, sasara lang natin to para... Ay, nakasara na pala. Para hindi lumabas yung ating hangin. Kahit na umuulan, putya, nakakapaglakad pa rin ako ha. Namili ko ng buhay na tilapia eh. Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlist Boxing Channel. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, yung katatapos lang po na panalo ni Manny Pacquiao. Galit na galit po si Buboy Fernandez. At pinagbantaan pag nakita ang isang vlogger ay sasampalin. Dahil nga po yun po yung pangangantsaw nila sa mga vloggers ay sa mga boxers. Na matagal na po ako nagsasabi niyan. Hindi po karapat dapat. Sabi ko nga, ang mga boxers po, sila po yung nasa taas talaga ng boxing hierarchy, di ba? Tapos tayong mga vlogger, dito lang tayo, pinakababa tayo. Matitigas kasi ulo ng mga to eh. Siguro nararapat na rin nga yan na may mangyaring ganyan para yung pagbabanta ni Buboy, para naman sa ganun, mataplaugan tong mga vloggers na akala mo mas mataas pa sila sa mga sa mga boksingero. Hindi po. Alam nyo po, alam ng mga tao rito, consistent tayo. Ang binabanatan natin, yung mga kapwa natin vloggers, yung mga hunghang na nang mamaliit sa mga boxers. Wala po tayong minaliit na mga boxers. Wala po tayong kinantsawan na mga boxers. Pwera na lang yung mga boxer na kalaban ni Manny Pacquiao. Yan. Kalaban nila ng mga Pilipino. Pero mga Pilipino, hindi po tayo tumitira niyan. Okay. Simulan na po natin. Natutuwa ako sa sinabi na yun para po, dito kasi yung boxing community po kasi, konti lang eh. Napupunan nyo po ba? Lahat po ng mga mahihilig talaga sa boxing, nanonood po. Unlike sa politics, halos karamihan, siguro kalahati ng Pilipino mahilig sa politics talaga. Puho. Kaya marami nanonood. Kumbaga kung Duterte ka, sa dami ng mga vlogger ng Duterte, hindi mo nga mapapanood lahat yung mga vlogger ng Duterte. Mag-stick ka na sa mga Duterte. No? Kung ikaw naman ay Marcos loyalist, maraming vlogger yung Marcos loyalist, panonoorin mo mga Marcos loyalist. Dito po sa boxing, puta, kukonti lang po tayo eh. Di ba? Kaya yung mga nanonood ng boxing, kahit po asar kay Badong Ratlis, nanonood pa rin. Hindi ko na po alam yung sa corner eh. Ano ba nangyari doon sa corner? Hindi ko po alam yung corner eh. Ang akala ko nga, yung katulad nung dati na may nangantsaw sa kanya na palit trainer eh. Hindi ba ganun yun yung sinasabi niya sa corner? Hindi ko alam yung corner eh. Okay. Ang point ko lang, kahit na makakasimiro, anti-Casimiro, nanonood kay Badong ng aasar. Diba? Ganun dito sa boxing. Dahil konti lang tayo eh. Konti lang napapanood nyo. Lalo na, konti lang din yung napapanood nyo lalo na mga nagla-live. O kami lang halos ni Pau Salud yung nagla-live. Yung iba, mag-live man, parang nakatambay. Parang mga nakatambay lang. Parang hindi naman mga vlogger yung mga nagla-live na iba eh. Hindi. Di ba? Sa totoo lang, akala lang nila vlog yung ginagawa nila. Puta, tambay lang. Tambayan lang yun. Puta, meron ba naman na 6 kayo na nasa taas tapos 2 yung nanonood? Hindi po pagbablog yun. Kung pagbablog man tawag yan hindi po healthy na pagbablog. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Biruin yun, 6 kayo nasa taas.
na nagbabangayan. Kahit na ano kahit na anong grupo maraming grupo yan eh. Anim kayong nasa taas, tapos dalawa lang nanonood. Puta, sa isip-isip ko, hindi na lang ako magbablog kung ganyan rin lang. Pero kung yun nga, ginawa naman nilang tambayan, libangan, pwede rin naman yun. Iba yung purpose nila ng ano. Hindi masasabi na vlogging yun eh. Ang vlogging po, ako kahit bata pa po tayo, pare-pareho yung pagbablog. Ang pagbablog po, meron kang content, meron kang pinag-uusapan, hindi naman yata vlog yung mga tambayan lang yun. Parang tambayan lang, no? O kaya talagang kukonti lang po yung nagbablog ng content talaga. Tapos ako semi-retired pa dahil alam niyo naman, may radio station ako. Inuulit-ulit lang yung radio station. Sabi ng vlogger ni Bibi, puta na, nakikinig kayo sa vlogger ni Bibi. Ano alam nun sa, alam nun sa boxing. Ikalawa, puta, vlogger nga ni Bibi. Tapos sasabihin nyo, paano pakikinggan nyo? DDS daw yung ano. Yun lang. Ganun kabugok yun. Yun lang ang alam niya sa buong buhay. Kung hindi ka loyalista, DDS ka eh. Ano yun, sasampalin daw ni Buboy, DDS daw. Okay, anyways, maganda yan para matigil na po yung mga vlogger ng insulto sa mga boxer, ng insulto sa mga trainer, ng insulto sa yung mga tao sa boxing, kasi ginawa nila mga politiko. Si Pacquiao lang po yung politiko, tsaka yung si Bobby Pacquiao, alam ko, tumatakbo rin niya si Bobby Pacquiao na, ewan ko kung tumakbo ngayon si Bobby Pacquiao, dating congressman yan di ba? Yung mga ibang boxer, hindi naman po politiko yan na may kakayahan sumagot sa mga pinagsasabi nyo. Training lang po, kaya po nakakagalit po yun. Kasi magbanatan kayo, mga vlogger lang, kasi pare-pareho lang naman tayong dakdakero't dakdakera. Meron nga lalaki, dakdakera pa. Vlogger na lalaki, dakdakera pa rin tayo, patas-patas lang. Pero idadamay nyo yung iinsultuhin nyo yung mga boksingero. Lalo na yung mga world champion. Dahil lang sa, noon ko pa sinasabi yan Ngayon, matataplaugan kayo pag nasampal kayo ni Buboy Fernandez. Para maitama natin, kung magbabanatan, tayo lang. Hindi yung dadamay nyo mga boxer, dadamay nyo yung mga trainer. Okay, punta na po tayo sa pangalawang topic. Nung napanood po natin sa Barrios, marami nagtatanong marami nagtataka. Bakit ganun lang ang performance nun? Talaga bang champion yun? Ayan po no? Ganyan po Ano ba ang nangyari kay Barrios? Alam po ninyo, no? Ito ang hindi natin nauunawaan lahat Ito naman. Vlogger ba yung Casimiro Brothers? Siyempre, ang unang pagkakakilala sa kanila, boxer muna sila bago mga vloggers. Trainer muna bago sila makonsider na vloggers. Yung malamang na sinasabing vlogger dyan, talagang nagbablog, nagkukomentaryo. Sila Cuadro Alas naman, sila Jason naman, iba naman yung pagbablog nila Boksingero sila, tapos ang vlogging sa kanila, personal vlogging. Ano yung nangyayari sa kanila, ganun yun di ba? Ganun talaga mga sikat. Pwede sila mag-personal vlog, marami nanonood. O itanong nyo, bakit yung mga vlogger na iba, wala nanonood pag pinag-uusapan nila yung ginagawa nila? Hindi naman sila sikat. Tandaan nyo po sa pagbablog, may interest po sila sa buhay mo kung sikat ka. Kaya sila Cuadro Alas, kahit na mamasyal lang sila sa kanilang lupain,
tumingin-tingin lang, makita mo lang yung mga alaga nilang baboy mo. Pinanonood po sila kasi interesado kayo ano yung buhay ng mga sikat. Kahit pinapakita lang nila yung mga lupain nila. Etong ibang vlogger, nagpapakita rin ng buhay nila. Puta, sino manunood sa inyo? Ano ba pakialam namin sa mga buhay ninyo? Alam niyo yun? Minsan natatawa na lang ako eh. Hindi kayo panonoodin. Ginagaya nila kay Cuadro Alas eh. Si Cuadro Alas kahit na anong gawin niya, panonoodin ng tao kasi interesting sa mga tao yung buhay ng mga sikat. Ano ang nangyari sa pera ni Cuadro Alas? Kaya tuwan-tuwa tayo pag nakita natin. Tuwan-tuwa tayo pagka nakita natin na eto pala, nakabili pala ng lupa to, di ba? Nasisiyan tayo na hindi napapariwara, hindi katulad na sinasabi ng wala raw narating, napapatunayan natin na meron. Kaya interesado tayo sa buhay. Yung mga vlogger, feeling ng mga vlogger, ako nga puta, tagal-tagal ko ng vlogger eh. Pag nagbablog ako, narito ako sa Hong Kong, puta, pinapakita ko pa yung mga magagandang napupuntahan ko sa Hong Kong. Ito po magagandang Tanawi, wala pa rin nanonood. Hindi naman interesado buhay namin dahil hindi naman kami mga sikat. O bakit may nanonood sa akin? Bakit marami nanonood sa akin kahapon? Ang nanonood sa akin kahapon, 300,000. Bakit? Puta, sikat si Pacquiao. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi tayong mga vlogger ang pinanunood. Yung mga tinatopic natin, si Casimiro, si Manny Pacquiao, lalo-lalo na si Manny Pacquiao. Yung iba puta may nanood lang sa kanila, kala mo sila na pinanunood eh. Pag-usapan natin ang buhay ko. Alam nyo nung araw, ganito ako eh, ha? Kwentuhan sila, ganito rin ako eh, meron pang mga amuyong eh. Ako rin, ganito rin ako eh. Puta kayo. O kaya sila, 6 sila sa taas, 2 nanonood sa mga. Punta tayo kay Barrios. Bakit po ganun ang performance ni Barrios? Talaga bang napakahina ni Barrios? Para po maunawaan ninyo, siguro naman nakakapaglaro kayo ng basketball. Nakapaglaro kayo ng limahan, di ba? Tapos, yung iba sa inyo napasama sa liga. Yun na lang, para mas madaling unawain. Nagtataka kayo, merong ang galing-galing sa limahan. Nung pinagsuot ng uniforme, nung naging sa paligan na, puta, halos hindi makaporma. Ganun po, magaling po si Barrios, kaya nga nag-champion eh. Pero nalula po siya. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay na maraming nanonood. At si Barrios, alam nyo kung sino nagkwento nito? Si Turman. Nagulat siya eh. Dati na siyang lumalaban, di ba, si Turman. Champion nga, undefeated eh. Pero nung nakalaban nila, may alam ka ba talaga? O wala na akong alam. Takang-taka nga ako sa'yo, bakit narito ka pa? Hindi po ako nagmamarunong. Pag ako po nag-trainer, yan, tsaka mo ko kantsawan. Pag naging trainer ako, tsaka mo itanong yan. May alam ka ba talaga sa boxing? Puta, pants lang ako eh. Ibig mo sabihin, may qualification yung pants? Tatanga-tanga ka kasi, kaya ganyan ka mag-isip. Kailan ko nakikliname na ako ay trainer? May trainer ba ako? Nag-manage ba ako ng mga boksingero? Hindi. Fans tayo. Alam mo ba yung fans? Pag nakakasuntok, yes! O siguro matagal ka ng fans. Kaya lang, dahil mahina kokote mo, hindi mo kayang maging vlogger. Di ba? Yun lang po yun. Hindi nyo kayang maging vlogger kasi mahina kokote mo. Tapos nangangantyaw ka pa. Kailan ko pinagmalaki na magaling ako sa boxing? Bawal ba sa fans na magsalita?
bugok. Yan yung problema sa inyo eh. Ako ba nag-training? Oh, pag ako naging trainer, pag ako naging manager o naging kung ano pa man, tsaka mo ko sabihin yan, may alam ka ba sa boxing? Bakit ka magiging trainer? Oh, di ba? Sino ngayon napapahiya? May alam ba ako sa boxing? Marunong ako manood. Fan ako eh. Ikaw ba hindi ka marunong manood ng boxing? Eh kung hindi ka talaga nanonood ng boxing, ang pinanonood mo lang yung mga chismoso sa boxing, wala ka talagang karapatang maging vlogger. Panahon po ni Muhammad Ali, nanonood na ako ng boxing. Ibig mo sabihin, wala akong matututunan? Wala akong maikukwento? Ang vlogging, kwentuhan. Hindi po kami nagte-train. Hindi po ako nagsasabi, ganito ang pagsuntok. May alam ka ba talaga sa boxing? Mukhang tanga po. Kailan ako nag-claim na may alam ako sa boxing na ang alam ko sa boxing, nakuha ko lahat sa panunood. Panunood sa live, panunood sa TV. Para kwentuhan kita, ganito kami manood nung araw. 3 minuto yung per round. 10 minuto yung commercial. Kaya mo yun? Kinaya namin yun. Dahil mga adik kaming manood sa boxing. Fanatic kami. Hindi lang ako sa boxing fanatic, pati sa basketball. Nagpupunta ako sa Cuneta Astrodome pa. Balik tayo. Tansya ko dyan kay Barry. Yung sinasabi ni yung sinasabi po ni Turman noon nung nakalaban niya si Pacquiao. Dati raw wala siyang ganyan eh. Wala siyang anong tawag diyan? Wala po siyang experience na 1 buwan bago ang laban, yung mga media nakatutok na sa kanya. Yung mga lahat po ng mga vlogger, yung mga boxer, ang dami po nakatutok sa kanya, interview dito, interview dun. Nalula po siya. Ito po ay karanasan ni Kit Thurman yung kinukwento ko. Si Kit Thurman, di hamak na masikat na champion kaysa kay Barrios. Dahil si Kit Thurman ang masikat pa siya nun kala Spence at Crawford eh. Para magkaroon lang kayo ng ng konting pagkukumparahan. Nalula pa siya. No? Nalula pa siya si Thurman nung nakalaban niya si Pacquiao. Kasi hindi niya raw naranasan yun na araw-araw siyang nasa limelight. Araw-araw, lahat ng training niya may camera, lahat ng lakad niya may camera, lahat ng kahit saan siya magpunta may nag-i-interview sa kanya. Dahil global superstar yung kanyang yung kanyang kalaban. Sikat na siya noon Kasama siya sa top 10 pound for pound ng buong mundo. Si Thurman before niya makalaban si Pacquiao. 'Di ba? Ngayon nung nakalaban niya si Pacquiao, nalula siya, hindi niya yung ibig sabihin, wala pa siyang experience na ganun. Ay samantalang si Pacquiao, talagang pampalakas niyan yung siyawan ng tao. Nakakalula po yan. Mararanasan nyo yan kung naglaro kayo ng paliga. Unang nyo nun. Natawa naman ako. Ang galing daw ni SB, siya one source ng topic ko. Nagkwentuhan muna kami ni SB. Siya ba yung source nito kay Thurman? Alam ko si Thurman ang source ko. Si SB pala ang source ko ng kay Thurman. Alam ko po yung kwento ni Thurman yung source ko eh. Pasensya na. Si Thurman pala yun, si SB pala yun. Akala ko si Thurman yung pinanunod ko. Kasi sabi ni Thurman,
Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, sabi ni Turman, first time niyan nangyari na araw-araw siyang ini-interview ng iba't ibang press. Lahat ng gawin niya may press na nakatutok. Kahit saan siya magpunta may nag-interview sa kanya. Si SB pala yung pinanunood ko na yun. Akala ko si Turman. Pasensya na po, babaguhin ko na yung titulo. Diyos ko, yung mga tagahanga talaga ng mga vlogger. Yun yung ewan ko. Yan yung pinakatalaga, no? Yan yung problema talaga sa boxing. Fans po tayo ng mga vlogger, hindi po tayo fans ng mga boxer. Yan po ang problema sa Philippine boxing community. Karamihan ng mga nagko-comment ay fans ng mga vlogger, hindi po fans ng mga boksingero. Kasi kami noon, hindi pa uso vlogging, fans po kami ng mga boksingero. Ang pinanonood po namin yung mga boksingero. Kaya pasensya na, mali pala ako ng tingin. Akala ko si Turman yung pinanonood ko eh. Si SB pala raw ang source ko kay Turman. Napunta na po tayo. Yun. Kaya sinasabi ko, mas lalo na yung kalagayan ni Barrios. Kasi wala pa siyang chance na hindi siya napapasama sa mga top 10. Hindi po siya kinukonsider na superstar eh. Champion po siya pero never po siya na consider na superstar. Tapos biglang yung pagbabalik pa ni Pacquiao yung niya, yung nga yung anong tawag dito? Eto nga pong nakalimutan ko tuloy. Ano na yung sinasabi ko? Si Barrios nalulula, parang hindi niya, pero matututo na siya sa rematch. Ang pinakamalaking kasalanan na gagawin ni Barrios kung siya po ay hindi makikipag-rematch kasi perang-pera na to eh. Kung iba po lalabanan niya. Kaya ako sa tingin ko matutuloy itong rematch. Pero sana naman para hindi masyadong lugi na si Manny Pacquiao, sana naman pag nag-rematch man, dito na po, ngayong taon na, para hindi naman, si Pacquiao, no? 47 na. Next year, 47 na kasi siya. Okay. Eto po, dito po tayo sa dati nasabi ko na to, yung gustong bumalik ni Pacquiao, yung pinag-uusapan pa lang yung pagbalik ni Pacquiao, marami na pong kumukontra, di ba? Ang sinasabi nila, matanda na si Pacquiao, baka mapahamak, no? Baka matulad siya kay Muhammad Ali, no? Pag nagbalik pa siya sa yun nga, no, sa championship boxing. Hindi naman po. Tapos bigla nagpakitang gila si Manny Pacquiao na kaya niya pa pala. Kaya may katotohanan po yung sinasabi na na-overtrain siya, 'di ba? Yan yung concern ng kampo niya eh, wag ma-overtrain kasi nga talagang halos hindi na siya makakilos nung kay Ugas eh. May posibilidad. Pero sabi nga ni Pacquiao, kulang siya sa training ngayon. 2 months 4 months daw dapat yung training niya. Wag lang ma-overtrain si Manny Pacquiao, may ibubuga pa talaga eh. Kaya po yung mga nag-aawat na kay Manny Pacquiao, ako kasi naniniwala ko na hanggat kaya, kasi ang dami ko na po napanood na boksingero na pag nanonood sila ng mga laban, na-excite sila eh. Na feeling nila, gustong-gusto nilang lumaban pa uli. Sino po lang yung nakakaunawa sa ginawa ni Pacquiao? Kita nyo si Morales. Nauunawaan niya yung ginawa ni Pacquiao na may edad na, bumalik pa. Sinaranasan niya yun eh. Gusto niya pa. Tuwing nanonood si Oscar De La Hoya, tuwing nanonood siya ng big time boxing, sabi niya, babalik ako, magkakambak ako.
Ang problema ni De La Hoya, pag nagsimula na raw siya mag-training, doon niya nare-realize na hindi ko na pala talaga kaya. Kasi ayaw niya na bumangon eh. Yun yung pagkakaiba ni Pacquiao sa kanilang lahat. Si Manny Pacquiao sanay sa training kahit hindi nga siya, kahit nga pangkaraniwang. Kaya kita nyo hindi tumataba si Pacquiao, hindi katulad pag nakita mo sila Morales. Lobon-lobo na sila Morales, di ba? Lalo na yung si Prince Hamid. Putyan, laki-laki na ni Prince Hamid, do. Samantalang nung lumalaban yun, talagang ngayon, hindi mo na makikilala na si Prince Hamid pala eh. Nagsisilakihan po sila. Si Pacquiao hindi po lumalaki. Tuloy-tuloy po na nagbabasketball, nagpapapawis, tumatakbo. Kaya konti lang po ibabawa. Sila ni Mayweather, in fairness. Ganon sila eh. Kaya yung iba talaga, hanggang pangarap na lang, di ba? Gustuhin man nila, pero yung discipline ng pagte-training, yun ang importante. Okay, yan. May mga bisyo pa kasi. Ayan yung problema nila. Sobrang dami ng pera ng bata. Kumbaga, hindi sila yung katulad ni Pacquiao na dumaan talaga sa hirap eh. Naalagaan niya sila De La Hoya. Kaya ang daming pera agad. Anong gagawin ko sa pera? Samantalang si Pacquiao, puta, dahil talagang kada laban niya, di ba sa kwento ng buhay niya, talagang para sa pamilya eh. Kaya alam niyang gumamit ng pera eh. Anyways, ako, ang pananaw ko kay Pacquiao, hanggat kaya, hanggat gusto. Ang problema, maraming may gusto pero hindi na kaya eh. Si Manny Pacquiao, gusto niya pan lumaban, may kakayahan pa siya sa level ng championship level. Eh kung nakita natin si Pacquiao na talagang binubugbog na lang, kumbaga tumabla na lang si Pacquiao. Dahil sa napabura na lang ng judge. Ito po, wala tayong pabor na hinihingi sa judge eh. 'Di ba? Ang tingin ng mga tao, hindi yung sana pinabura na lang nila sa Pacquiao, hindi ganoon eh. Panalo si Pacquiao kung kayo maayos lang mag-judge. Kung matino lang yung pag-judge nyo, nanalo dapat si Pacquiao. Yun yung lahat na nakapanood kay Pacquiao, kaya marami pong mga dating world champion nagsabi panalo dapat si Pacquiao. Eh sa akin lang po, siguro 8-4 o kaya 9-3. Siya man kay Pacquiao, 3 lang kay Barrios. Kasi paano mo iskoran si Barrios? Halos nga hindi makatama si Barrios, pa isa-isa lang. Mas agresibo si Pacquiao. Talagang kung normal lang po yung yung bigayan ng judge, kaso hindi normal eh. Okay, ako sa akin, hanggat kaya ni Pacquiao, bakit mo pipigilan yung tao kaya niya pa naman? Yung gusto niya tapos kaya niya pa, yun yung maganda, hindi yung gusto mo pero hindi na kaya ng katawan, ipagpipilitan mo pa rin. Wala pa naman siya sa ganun eh. Wala pa naman si Pacquiao sa nabugbog eh. O, yan tanong ng mga pilosopo. Hihintayin mo pa ba mabugbog? Ano, pakialam nyo kay Pacquiao? Gusto nyo magretiro? Ang bata niya pa sa retirement, di ba? Nakita nyo na po. Nagpunta po siya sa politiko. Hindi naman siya tinanggap sa politiko na kasing tanggap. Dito sa boxing, superstar siya, global superstar. Sa politics, hindi po siya. One of the other lang siya. Saan mo gusto? Hinahanap-hanap ni Pacquiao yan. Pasalamat kami. Di magpasalamat ka lang. Alam mo, Dwayne, wag mo kaming problemahin kung anong gusto namin. Ngayon, kung hindi ka sang-ayon, wag mo kaming turuan ng gagawin namin. Sabihin mo lang, hindi ako sang-ayon sa'yo, boss. Kasi tingin ko nanalo si Barrios. Okay pa yun kaysa yung pasalamat ka. Sino nagsabi? Ikaw? Unang tanong, may vlog ka ba?
Panonoorin ko kung paano ka magsuri muna. O, ikalawang tanong. May radio program ka.